Good day, engineers. In this lecture video, we are going to discuss another integration techniques. So this is the integration by partial fraction. Okay. So by definition, a rational fraction is a quotient of two polynomials. So let nx and dx be the two polynomials having real coefficients and no common factor other than 1. Then, rational fraction may be generally represented as nx over dx. If the degree of the numerator nx is less than the degree of denominator, then n of x over d of x is called a proper fraction. Otherwise, it is improper fraction. So, alam nyo naman, sa normal fraction naman, kapag mas mataas ang, for example, meron tayong x cubed over x squared. So, kapag ganyan, ang tawag natin dito, improper. Kapag mas mataas yung degree ng ating numerator. Pero kapag mas mababa, for example, ito, binaliktad lang, this is called the proper fraction. Okay? So, in evaluating the integral of proper fraction, it is important that we know how to represent the given fraction as the sum of simpler fractions. These simpler fractions are called partial fractions. For example, it can be shown that, so ito yung ating rational fraction. So, kung papansinin nyo, x squared plus 9x plus 2 over x minus 1 times x plus 1 times x plus 2. So, kung i-integrate natin ito, so, anong mangyayari sa inyo? So, kapag in-integrate natin yan, masyadong malala. Tama? So, kaya, itong technique na to, which is the integration by partial fractions, ang gagawin niya ay sisimplified natin itong napaka-complicated na rational fraction. So, paano yan? Magiging, ito na siya. So, yung buong ito, this is the simpler fraction. So, ito yung tinatawag nating partial fraction. So, kumbaga, itong buong to, na partial na siya, hinati-hati na natin siya. So, same lang yung value nito, ang pinagkaiba, mas simplified na yung partial fraction. Thus, to integrate a proper rational fraction, we simply integrate its equivalent partial fraction. So, hindi na natin, kapag nakuha na natin yung kanyang partial fraction, so itong complicated na to, pwede na natin gawing ito na lang yung i-integrate natin. Parang ganyan. Okay? So, if nx over dx is an improper rational fraction, it should first be reduced into a polynomial and a proper rational fraction. So, that is, so, ito. Nx over dx is equals to qx plus rx over qx. So, where qx is a polynomial and rx over qx is a proper rational fraction, then it is rx over qx that should be resolved or broken up into partial fraction. So, kapag improper rational fraction daw siya, kailangan muna natin siyang i-reduce para maging proper rational fraction. So, paano natin gagawin yon? Di ba meron tayong mga methods like, paano ba natin i-divide ang mga polynomials? Meron tayong division of polynomials, then, andyan si synthetic division, so pwede rin yun. Then, kapag nakuha na natin, like for example, ito na yung sagot natin sa division of polynomials, magkakaroon tayo ng, kasi improper yan. So, kapag improper, meron talaga siyang yung tinatawag na
ano na yun, yung kapag sobra sa division. Ala, nakalimutan ko. Wait, search ko nga saglit. Okay, so na-search ko na. Remainder pala. So, ito na yun. Ito na yung ating remainder. So, kapag ganyan, magiging proper rational fraction na itong part na to. So, ito na yung part na gagamitan natin ng partial fraction. Okay, nagets ba yun? So, before we can evaluate the integral of partial fractions, we need to determine first the values of A, B, C, or hanggang Z. There are two general methods for finding the values of such constants. So, meron tayo dito method 1, then method 2. So, sa method 1, assign particular values of x in order to obtain equations involving at least one of the constants. So, nasa handouts nyo to, sana nabasa nyo. So, meron tayo dito, wait. So, meron tayo dito, ito yung ating i-integrate, tama? So, nakuha na natin yung kanyang partial fraction, which is ito na. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung denominator nitong nasa left side, then ita-times natin dito sa right side. So, bakit? Para makancel yung kanyang denominator. Okay? Then, distribute lang natin to. So, ganyan. Since ito, a minus 1, kapag nilagay natin siya dito sa taas, ito parang a over x minus 1. Tapos, nilagay natin x minus 1 times x plus 1, tapos x plus 2. So, makakancel si x minus 1. Kaya, ang matitira, a, x plus 1, x plus 2, which is ito na yun. Okay? So, burahin ko lang to para hindi makalat. So, same lang din sa B, C, and yan. So, dito, sa method 1, mag-a-assign kasi tayo ng particular values ng x. So, dito, nag-let tayo ng x is equals to 1. So, bakit ganyan? Ang technique ko lang sa pagkuha ng mga values ay yung nasa itong mga ito. So, yan lang naman yung technique ko. So, kung x minus 1 yan, kapag inequate natin siya sa 0, magiging x equals to 1. Then, x plus 1, pag inequate sa 0, magiging x minus 1. Then, x plus 2 equate sa 0, magiging x minus, equals negative 2. So, yung unang value natin dito, ililet natin na x is equals to 1. So, magiging lahat lang ng x, palitan ng 1. Then, ito na, 12 is equals to 6a. So, divide nyo lang both sides by 6, magiging a is equals to 2. So, nakuha na natin yung value ng a. Okay, so next, maglelet tayo na x is equals to negative 1. So, ang makukuha naman dito is si b. So, ganun lang, ililet lang natin lahat hanggang sa makuha na natin lahat ng value ng a, b, and c. So, kapag nakuha na natin yung value nila, so, ito yung kanina, di ba? Ang kanina ay a over x minus 1. So, parang ganyan. So, ito yung b, x plus 1. Then, plus yan lahat kanina. Tama ba? Yung c ba natin ay negative 4? Tama. So, c is equals to x plus 2. So, naging negative na to kasi nga negative 4 yung lumabas sa letter C. Okay? So, next, punta na tayo sa method 2. Sa method 2 naman, equate the equations of equal power of x to obtain simultaneous equation involving the constant. So, ito, parang first part din nung kanina, which is kukunin natin tong denominator, itra-transfer dito. Okay? So, itong sinasabi niyang pag-equate ng coefficient, tingnan nyo to, lahat
ng mga may x raised to 2, equate natin sa kung ano ang may x raised to 2 dito sa right side. So, alin ba? Ito. Yan. Then, next is, ito naman, 9x. So, 9x lang. Ano yung may x dito? Ito. So, kaya ito siya. Ayan. Tama? Then, yung isang equate natin, si constant. So, constant, lahat ng constant. Ito lang naman yung constant, wala siyang kasamang mga variable. So, ito sila. Yan. Okay, sana na-gets nyo yung part na yun. Then, magiging solving 3 equations, 3 unknown. Kasi ito yung lalabas. So, ito, isa-set na natin siya as equation 1. Ito, equation 2. Then, ito, equation 3. So, meron naman siya sa Calcu. Pwede nyo siyang gamitan sa calculator. So, makukuha natin si A is equals to, B is equals 3, si S equals to negative 4. Meron yan sa Calcu, guys. Ano bang? Hindi kasi yung yung Calcu ko ngayon. Kasyo kasi ito, wala yung kan. So, nasa mode. Mode equation. Mode 3. Ay, hindi. Mode. Hindi ko alam dito sa Calcu na to. Iba talaga. Iba yung Calcu ko, guys. Basta nasa Calcu lang yan. Kung gusto nyo mano-mano, okay lang din. So, parang same lang din kanina. Ito yung nakuha natin. Tama? Okay. So, pwede na tayong mag-integration. Okay, so meron tayong different cases dito sa integration by partial fraction. So, start tayo sa case number 1, which is the distinct linear fractions. So, when the factors of dx are all distinct linear and none is repeated, so, yung integration ng nx over dx ay, so, ito. Ganyan lang. Magkakaiba yan. So, kapag sinabi nating distinct, magkakaiba. Walang katulad. Then, sa linear naman natin, di ba kapag yung raise ng x natin is 2, so, yan yung ating quadratic. Kapag linear, walang. Line lang siya. So, ano na ba yung equation ng line natin? Y is equals to mx plus b. So, where a, b, c are all constant to be determined, ax plus b, cx plus d, and ex plus f are distinct linear factors. So, example number 1 tayo. So, meron tayo dito, the integral of 2x plus 11 over x squared plus x minus 6. Check ko lang po. Nagre-record. Okay. So, dito, anong gagawin natin? Since kapag ganyan yung ating equation, medyo complicated. Tama. So, ang gagawin natin, kunin natin yung 2x plus 11 over x squared plus x minus 6. So, simplify muna natin yung kanyang denominator. So, 2x plus 11, ano ba yung mga factors nan? So, meron tayong, gagawin natin siyang yung parang 2 binomials. So, x, tapos, ano ang factor ng x squared plus x minus 6? So, pwede nyo puntahan. Pwede kayong gumamit dito ng quadratic formula. Or kung gusto nyo, Caltech. Calcu. Sa Calcu natin, meron tayong mode 5, 3. Mode 5, 3. Try nyo. So, ang lalabas dyan ay negative 2, then plus 2. Well, hindi pala negative 2. Ang lalabas dyan is x is equals to 2, then x is equals to negative 3. Since ililipat natin to, magiging x minus 2
Then, ito naman ay x plus 3. Okay? So, next na gagawin natin, a over yung una, x minus 2, then plus b over x plus 3. Tapos, kunin natin si numerator, ilipat natin sa kabila. So, magiging x minus 2, x plus 3, 2x plus 11 is equals to, ang makakancel dito ay si negative 2. So, matitira, a is equals to a times x plus 3. Plus b, then x minus 2. So, ngayon, kahit anong method na yung pagkuha nyo ng a and b, pero mas madali dito si method 1. So, if x is equals to 2, so magiging 2 times 2 plus 11 is equals to a, 2 plus 3 plus b, 2 minus 2. So, magiging 0 na to. Ang matitira dito is 15 is equals to 5a. So, a natin dito ay 3. So, nakuha na natin si value ng a. Next, kunin natin si value ng b. So, if x is equals to negative 3, 2 times negative 3 plus 11 is equals to a. Negative 3 plus 3 plus b pala. b negative 3 minus 2. Then, ito magiging 5 is equals to negative 5b. So, divide both sides by negative 5. Magiging b is equals to negative 1. So, may values na tayo ng a and b. Pwede na natin siyang i-write sa ating equation kanina. So, ang integral ng 2x plus 11 over x squared plus x minus 6 ay pwede palang integral ng 3 x minus 2, check na natin, plus yung letter B, negative 1. Negative 1 na to, so pwede na natin siyang gawing 1, then ito negative. Over x plus 3 dx. Okay, so 3 integral of dx over x minus 2 minus integral ng dx over x plus 3. So, kunin natin si u dito. U is equals to x minus 2. Then, du natin ay dx. Ito naman sa kabila, ang u natin ay x plus 3. Ang du natin ay dx. Okay, so continue lang natin dito. Magiging 3 integral ng du over u minus integral ng du over u. So, ang sagot dito, 3 ln u minus ln u. So, substitute natin yung mga u, 3 ln x minus 2 minus ln x plus 3 plus c. So, ito yung answer natin for number 1. Okay, so next. Punta na tayo sa case 2. Repeated linear factors.
when the factors of dx are all linear and some are repeated. So, kanina, distinct. Walang tawag dito, hindi nauulit. So, ngayon, repeated na siya. So, kapag nakita nyo to, may raised to n. Linear pa rin siya, pero repeated. Kasi naka-raise na siya sa n. So, kapag repeated, kapag naulit, so una, ito muna, meron tayong 1. Then, hanggang dun sa kung ilang beses siya naulit, yun yung kanyang exponent. So, para mas magets nyo, dito tayo sa example, number 2. So, integral ng dx over x times x plus 2 squared. So, ito kasi, pwede natin siyang i-write as integral ng dx over x. Since naulit nga yun, magiging x plus 2, x plus 2. Ganyan. So, ang gagawin natin, ang 1 over x, x plus 2, kinopya ko lang to, is equals to, so, paano natin siya ipa-partial fraction? So, una, a over x plus b over x plus 2, since na-repeat to, plus c over x plus 2 is squared. So, ganyan yung itsura niya. Then, multiply na natin yung denominator na nasa left side, which is x times x plus 2 squared. Magiging 1 is equals to a x plus 2 squared plus b x plus 2 plus c x. Okay, so expand natin to. Magiging 1 is equals to a x squared plus 4x plus 4 plus b x squared plus 2x plus cx. So, gamitin natin yung anong gagamitin natin? Method 2. Try natin. So, ito, meron tayo ditong constant lang. So, ang kanyang coefficient ng x squared ay 0. Tama? Plus 0x plus 1. So, ganyan lang muna. Kasi wala din naman value to kasi 0. Pero kasi sa method 2 natin, ipagsasama natin kung ano yung mga may tawag dito, yung same sila ng, ano bang tawag dun? Yung same sila ng exponent. So, ito, bago muna natin gawin yon, pagsama muna natin yung mga may x squared. So, i-distribute pa rin natin to ganyan. Okay, so, kunin natin si x squared. Yung x squared natin dito, wait lang, isa-isay na lang natin para di kayo malito. Ax squared plus 4ax plus 4a plus bx squared plus 2bx plus cx. So, pagsama-sama natin yung mga may x squared, so a plus b x squared plus 4a plus 2b plus c x plus yung constant lang natin ay 4a. So, sulat na natin si 0x squared plus 0x plus 1.
So, pagsama natin yung mga may x squared, equate natin sila. So, 0 is equals to ito, a plus b. So, wala pa tayong makukuha dyan. Kunin muna natin yung constant. Ito sa x squared yan. Ngayon sa constant tayo, yung ang constant natin dito, 1 and si 4a. Ngayon, ang a natin dito, 1/4. So, pwede na natin siyang i-substitute dito, which is magiging 0 is equals to 1/4 plus b. Or b is equals to negative 1/4. Okay? So, next, punta tayo sa x. Sa x lang. So, 0 is equals to 4a plus 2b plus c. So, 0 is equals to 4. Ang a natin dito, 1/4 plus 2. Ang b natin is negative 1/4 plus c. So, magiging 1 to minus 1/2 minus nawala na ako. Kumatok yung pamangkin ko. So, negative 1/2 plus c. 0 to. So, c is equals to 1/2 minus 1. So, ang c natin dito, negative 1/2. Okay, so next, isulat na natin. Lahat pa negative. Negative b tsaka negative ang c. Okay, so integral ng dx over x plus 2 squared is equals to integral ng 1 over 4x minus 1 over 4x plus 2, then minus din 1 over 2x plus 2 squared dx. So, labas natin yung mga constant. So, dito, 1/4 integral ng dx over x minus 1/4 integral ng dx over x plus 2 minus 1/2 integral ng dx x plus 2 squared. So, ang integral ng dx over x ay ln x. So, ay 1/4 pala to. Bakit 1/2? So, 1/4 ln x minus 1/4 ln x plus 2 minus 1/2. So, ito magiging gawin muna natin u is equals to x plus 2. Du natin ay dx. So, integral ng du over u squared. So, kapag tinas natin, magiging u negative 2 du. So, meron tayong 1/2 dito, di ba? So, negative 1/2 integral ng u minus 3. Ay, plus 1 pala, no? Minus 1. Wait lang. So, u minus 1 over negative 1. Tapos, balik na natin si u. Magiging negative 1/2 x plus 2
Ay, hindi na pala integral. X plus 2 negative 1 over negative 1. So, magiging, sulat ko nga dito. So, magiging 1/4 ln x minus 1/4. Sinulat ko lang yung sagot sa first term and second term. Plus 2. Then, ito, simplify natin. Simplify natin. Negative 1/2 times negative 1 is 1/2 x plus 2 negative 1. Okay? So, magiging plus 1/2 x plus 2 negative 1 plus c. So, pwede nating ibaba since negative yan. Magiging 1/4 ln x minus 1/4 ln x plus 2 plus 1/2 x plus 2. Binaba natin. Kaya naging positive 1 na lang plus c. So, ito yung answer natin for number 2. Okay? So, yan na yun. Next, nasa case 3 na tayo. So, for the case 3, when the factors of dx contains irreducible and distinct quadratic and none is repeated. So, ito na siya. Ang magiging iba lang dito, so kung titignan nyo to, ax squared plus bx, ang katabi ng a ay a dx. So, ito, derivative ng nasa denominator. Ito, derivative yan. Plus b. So, a, derivative ng denominator, plus b. So, ganun lang siya. So, para mas maintindihan nyo, ito pala. 2ax plus b is the derivative of ax squared plus bx plus c. Then, 2dx plus e is the derivative of dx squared plus ex plus f. Okay, so example tayo. Example number 3. Integral ng x dx over x squared plus 6x plus 13. Okay, so meron tayo dito x over x squared plus 6x plus 13 equals, so a, ang derivative neto ay x squared plus 6x plus 13. Ang derivative niya, 2x plus 6. Tama? Plus b. So, yan lang. Then, ilipat na ulit natin tong denominator niya. Kaya, matatimes siya. Ito na pala yun. Kaya, matatimes siya. X squared plus 6x plus 13. So, makakancel. Magiging x is equals to 2ax plus 6a plus b. So, gamitan natin ng method 2. So, ang coefficient nito is 1. So, 1 is equals to 2a. So, a natin dito ay 1/2. Then, 0 is equal, mga constant, 6a plus b. So, 0 is equals to 6, 1/2 plus b. So, b natin dito ay negative 3. So, tuloy natin. I-substitute na natin yung value ng a at b. So, x is x over x squared plus 6x plus 13 is equals to 1/2 2x plus 6 minus 3 over x squared plus 6x plus 13. So, pag dinistribute natin to dito, magiging x plus 3 minus 3 over x
squared plus 6x plus 13. So, ito, kapag pinagsama nyo, magiging 0. Pero, hindi na natin yan ipagsasama. Bakit? Kasi kapag pinagsama natin siya, babalik rin lang tayo sa original equation natin. So, ang gagawin natin dyan, ang magkasama si x plus 3, then nakahiwalay si negative 3. So, integrate natin si x plus 3 over x squared plus 6x plus 13 minus 3 integral ng dx. May dx pala to. Dx over x squared plus 6x plus 13. So, dito, itong part na to, ang gagawin natin dito is u sub. So, u is equals to x squared plus 6x plus 13. Ang du niya is 2x plus 6 dx. So, ang magiging du natin dito, pwede natin ilabas si 2. So, 2x plus 3 dx. So, kapag kinuha natin si dx, meron tayong du over 2x plus 3. Okay? So, sa kabila naman, ang gagawin natin is yung tinatawag na completing the square. Okay? So, x squared plus 6x plus 9, pwede tayong mag-plus, ito na yon plus 4. Kasi ang 9 plus 4, 13 din. Tama? Pero ganyan kasi itong part na ito, pwede natin siyang i-write as x plus 3 squared. Then ito naman ay 2 raised to 2. Tama? Okay? So, sulat natin yan para mas ma-visualize. So, integral ng x plus 3 over u du over 2x plus 3. So, saan nakuha yan? Yung u sub natin. So, ito, nag-substitute lang tayo dito. Okay? Minus 3 integral ng dx over x plus 3 squared plus 2 squared. Okay? So, ito, pwede nating makancel. Ang natira lang dito is 1/2 integral ng du over u. Minus 3, ang gagawin natin dito, ang u natin is x plus 3. So, ang du natin ay dx. Then, ang a squared natin ay 2 squared. Ang a natin dito ay 2. So, nasa integration technique tayong isa. Tama? Hindi pala. Sa may inverse trigo. So, du over u squared plus a squared. So, 1/2. Ang integral ng du over u ay ln u minus 3. So, 1 over a arctan u over a plus c. So, ano yung mga value ng u at a natin? Magiging 1/2 ln. Ang u natin kanina is yung x squared plus 6x plus 13. Minus 3, 1, ang a natin is 2, arctan. So, ang u natin ay x plus 3 over 2 plus c. Okay? So, 1/2 ln x squared plus 6x plus 13. So, pwede natin gawing minus 3/2 arctan x plus 3 over 2 plus c.
So, ito na yung ating answer. Okay? So, punta na tayo sa case number 4. Sa case number 4, we have the repeated quadratic factors when the factors of dx contains irreducible and distinct quadratic and some are repeated. So, parang kanina, kapag quadratic, yung derivative tatabi sa a, then yung ating repeated na, yung magkakaroon na siya ng squared. Okay? So, example, evaluate negative 6x squared plus 13 over x squared minus 2 raised to 2. So, negative 6x squared plus 13 over x squared minus 2 squared equals A, tawag dito, since repeated siya kasi meron tayong squared, tama? So, meron tayong x squared minus 2 plus x squared minus 2 squared. So, derivative ng nasa denominator natin, 2x plus b, then c times derivative ng nasa baba is 2x din plus t. Derivative tong nasa loob na baba, hindi kasama yung 2 dyan sa taas. Okay, so divide na natin sa denominator ng left side. So, x squared minus 2 raised to 2. So, negative 6x squared plus 13 is equals to, makakancel yung isa, magiging 2ax plus b times x squared minus 2 plus 2cx plus t. So, simplify natin, magiging negative 6x squared plus 13 is equals to, distribute natin to doon. Gamit kayo ng foil. So, magiging 2ax cubed minus 4ax plus bx squared minus 2b plus 2cx plus t. So, equate natin yung x cubed. So, 0 is equals to 2a. Then, sa x squared naman, meron tayo ditong negative 6 is equals to, ang x squared lang natin dito sa right side is si b. Then, x, equate natin, 0 is equals to negative 4a plus c, 2c. Then, sa constants naman, meron tayong 13 dito is equals to, ang constant natin ay negative 2b plus t. So, yan yung mga equations natin. 1, 2, 3, and 4. So, in equation 1, ang a natin dito ay 0. In equation 2 naman, ang b natin ay negative 6. In equation 3, 0 is equals to negative 4a plus 2c. So, meron na tayong a, which is 0. So, negative 4, 0 plus 2c. So, ang c natin ay 0 din. So, in equation 4, so meron tayong 13 is equals to negative 2. Ang b natin is negative 6 plus c. Ay, ba't c pala to? D. So, plus t. So, meron tayong 13 is equals to 12 plus t.
So, ang D natin dito ay 1. So, nakuha na natin yung mga values ng A, B, and C, D. So, ba't nag-thank you na? Substitute natin. Magiging equal A, 2x plus B over x squared plus 2 plus C, 2x plus D over x squared plus 2 raised to 2. So, palitan na natin. Itong A is 0. 2x plus, minus pala. Minus 6 over x squared plus 2 plus 0, 2x plus 1 over x squared plus 2 raised to 2. So, magiging 0 na to. Kaya ang natira ay negative 6 over x squared plus 2 plus 1 over x squared plus 2 raised to 2. So, kapag i-write nyo to, ang integral para ng negative 6x squared plus 13 over x squared minus 2 raised to 2 dx ay equal lang siya sa negative 6 integral ng dx over x squared minus 2 plus integral ng dx over x squared plus 2 raised to 2. So, ito, katatapos lang natin mag-partial fraction. So, itong part na to, partial fraction siya ng equations na binigay sa atin. So, dyan pa lang kayo mag-i-start na mag-integrate. Okay? So, wait lang. So, kapag in-integrate nyo yan, yung mga next step kasi dyan is the integration using substitution na siya ng trigo. So, integration techniques din siya, pero hindi na natin nga siya na-discuss kasi kulang na tayo ng oras. So, hanggang dyang part na lang ng partial fraction yung stop na natin dito. Okay? Pero kung gusto nyo siyang isolve, ang lalabas na sagot kapag in-integrate nyo tong part na to ay 25 square root ng 2 over 8 ln x plus square root of 2 over square root ng x squared minus 2 minus x over 4 x squared minus 2 plus c. So, medyo mahaba pa yan. Hindi lang pala medyo. Mahabang-mahaba pa yan. Pero, since hindi natin na-discuss dun sa may part ng trigo, which is yung integration techniques na gagamitin ng substitution ng trigo, so, hindi natin masosolve ito. Kasi, syempre, malilito kayo kung paano naging ganon. Kasi nga, hindi natin na-discuss yung part na yun. Okay? So, hanggang dyan lang yung ating discussion. So, ang integration by partial fractions is simply parang hinahati-hati niya yung original na, yung rational fractions natin. Okay? So, thank you for watching, guys. Please comment your name, done watching, your name, and your section. So, bye, guys!